For today's video po, ito po, papaliwanag ko sa inyo itong kung paano mag-service ng brake ng Wigo 2018. Una ay aklasin natin itong apat na tornilyo dito sa gulong. Ito po, pasok Edwin. Paliwanag mo Edwin. Yung Wigo, servicean po natin yung preno. Maninipis na. Wigo 2018 model. Sandali lang po kung gawin itong mga ganitong service sa brake. Alisin lang yung apat na tornilyo, tapos ito yung gulong maalis na. Tapos importante, lagyan natin ng safety para sigurado yung sa disgrasya. Lagyan natin ng stand dito. Para iwas disgrasya. Ito po yan, may kanal dito. Ayan. Napasok dito sa kanal din. Ito po, ayan. Ito. Ito, may dito, papasok yan dito. Yung lock niya. Tapos yung mga pin niya, caliper pin. Ito pong ito yung sa taas yan, ito plain. Ito may rubber sa taas. Itong size ng back wrench. Ito combination wrench. Yun po. Ganyan lang po kasimple ang magpalit ng brake pads. Ito. Una, papapasukin muna yung piston. Tapos para maikabit ng maayos itong mga kanyang disc, brake disc. Kasi pag hindi pinasok yung piston, hindi mo makakabit itong mga brake. Kaya kailangan na pasok ng todo yung piston para papasok itong brake pads niya sa kanya rotor. Dito sa ito po yung rotor, ito po yung caliper, tapos yung mga preno, yung mga brake pads. Ganyan po yung procedure ng pagpalit ng brake pads. Napaka-simple lang po. Ito po yung warning sign ng brake pads. I-clip dun sa dulo ng bakal ng brake pads. Ipitan. Sa lupa, kailangan lagyan ng patigas na sa ilalim ng jack para iwas matumbay itong jack, kasi babaon sa lupa ito pag nabigatan. Tapos suportahan natin ng isa pa para iwas matumba. Ito yung safety first. Pag gumagawa ka, kailangan may safety first. Procedure ng isang gumagawa para malayo sa kapahamakan. Huwag tayong magtiwala sa mga ginagamit nating
Pag naluwag na natin itong gulong, itong mga tornilyo dito sa kanyang rim, sa mags, pwede na natin patasin to. Yan, pag tumaas na yung gulong sa lupa, sa flooring, pwede nang kalasin yan, no? Mataas na. Ito po, may spacer yan. Yan po dalawa. Ito po yung spacer na luma, kinuha natin. Ganyan lang po yung pagkakabit ng spacer. May ano yan. Yan. Tapos, yung isa. Dalawa po yung spacer na yan. Wala po yung bago. Kinuha natin sa luma. Tapos, idiin lang po yan. Oh. Pagpasok mo naman po, dito, kailangan ito nasa taas. Ayan po. Oh. May gatla po yan, yan, gatla. Kailan papasok sa gatla yan, yan. Sa kanyang guide, yan o. Yan po, pagpasok mo na sa guide, idiin nyo, papasok yan. Yan po, o. Yan, tapos, ito po, ito pong ano, pagpasok mo dito, tulad nito, nakapasok na. Tulad na sinabi ko, naputol po yung video natin, hindi ko yan, may pin po yan. May pin po yan dyan. Kailan nakapasok sa wall dito. May butas yan dito. Dito po. Pag nakahang po yan, hindi na ipasok yan po. Ayun. Kakawang siya ng ganito. Hindi magpapantay yung preno mo at hindi kakapit ng maganda pag hindi nakapasok doon sa butas sa loob. May butas sa loob dito sa caliper na to. Sa loob may butas niya. Yan ang pinaka-guide niya para pumasok yung pinaka-pin na yun. Ito, pag diin mong ganyan, yan, kailangan flat na flat po yan. Ibig sabihin pumasok na yung pin dito sa butas ng caliper. Ibig sabihin naka-guide na, pwede nang ilagay. Yan o. Pit na pit po siya, wala siyang kawang. Hindi tulad kanina, may kawang. Pag kumawang pong ganun yan, may tendency hindi kakapit ng maganda yung preno nyo. Ayan po, kita nyo yung pinaka-ano niya yan. Kailan papasok sa butas yon. May papasukan po yan, yung pin na yon. Tapos pag ano mo na, sigurado ka na, maganda na yung paglagay mo ng brake pads. Yan. Pwede nang isuot. Pag suot mong ganyan, ayan po. Napakadali lang po yan, oh. Oh, yan. Napakadali lang po. Tapos, ito pong may rubber ito, kontra sa, kaya meron siyang ganyan para hindi luluwag yung ano mo, hindi mag-iingay itong caliper mo at saka yung mga brake pads mo. Hindi ano. Kasi pag lumuwag na po rito, yung pinakapin mo to, umiingay po, lalo na sa lubak. Maririnig mo, makakalantog. Patapos pag-preno mo pa. Kaya, ito po yung may rubber, nasa taas siya. Kailangan na nakasentro pagpasok ng pin, caliper pin. Ayan po. Yan, napakasimple oh. Yan. Ganyan lang po yung ano, paglagay ng brake pads. Ito po siya, servicean natin kasama na yung sa kanyang change oil.
Ayan po, siguraduhin lang pong ligpitan nito ditong kanyang pin bolt para iwas tanggal. Kumisan po kasi natatanggal to, nahuhulog. Pag nahuhulog yan, pag preno mo, papalo na, tapos mahuhulog na yung brake pads mo. Kaya lahat po nasa procedure at safety. Siguraduhin pag gumagawa para iwas disgrasya, lalo na ito yung buhay ng sasakyan. Dahil dito yung nasa delikado, yung preno, pinakadelikado. Pag ganun po, ilalagay na natin tong kanyang gulong. Tapos na, 4 na tornilyo po yan sa gulong. Ito po, mga tornilyo niya. Sana po may na bahagi na naman akong tips sa mga kagrasa natin, yung mga may-ari ng sasakyan. Kahit kayo lang po pwede nyo gawin, lalo na sa alanganin lugar at may idea kayo. Ito yung importante kasi po, kahit na sa mga magsamahin na, kahit sa yung mga mahihirap na at na ibabahagi namin, kaso hindi nyo rin magagawa. Di tulad dito sa alanganin, ito yung importante. Pag itong nasira sa alanganin, hindi na kayo makaka dito makikita nyo, malalaman nyo kung paano yung procedure na paggawa pag dito yung natamaan. Ito yung naging problema. At dito may gagawin po natin itong change oil din po para ito po yung maintenance niya sa 30,000 na maintenance. Sinabi ko na yung preno kasi maninipis na, kahit pwede pa po sa 8 years siya po, pero itong brake pads niya meron pa, kaso delikado na to, lalo na pag lagi kang nasa biyahe, kaya iwas sa disgrasya na rin. Kailangan itong preno bombahin dahil lumatras po yung kanyang piston. Ibabalik po natin yung pressure, yung papasok ko sa kanyang fluid. Kaya bombahin po, kasi pag hindi binomba ito, baka biglang pagsaksak nyo ng pag-shift nyo ng cambio, pag-shift nyo ganun, biglang tatakbo yan. Kasi pag-shift nyo, kukuha na siya, lalakad na yan. Kung wala kang preno, walang pressure yung preno mo, dadaus-dus po yung sasakyan nyo, lalakad. Baka mataranta ka dahil walang preno, baka makabunggo ka pa kung may sasakyan sa likod. Kailangan preno, bombahin muna. Yan tignan nyo, lusot po siya, lusot siya hanggang flooring kasi wala siyang pressure, ibabalik muna yung fluid na tinulak nyo yung piston, babalik dito sa kanyang reserve tank, tapos bombayin mo, babalik doon sa piston uli yung pinus mo kanina. Ayan na yun, mataas na meron na pumasok na po yung fluid niyan. Ganyan po yung pag nagpalit ka ng preno, kailangan bombahin mo muna. Marami na pong nangyari dyan, nakalimutan binomba nung pag-alis ng customer, biglang pagkakambyo niya, biglang pag-atras niya ay highway yung sa likod. Buti maagap yung may-ari na sasakyan at binilisan ng pagpreno hanggang biglang tumaas yung preno. Buti sakto-sakto hindi naabutan yung isang sasakyan sa likod. Kaya importante po itong preno nito. Kaya ito po yung ganyan po yung gawin nyo pagkatapos. Kung kayo man dito sa preno, bombahin muna para okay siya. Salamat po sa lahat ng sumusubaybay sa mga video ko at God bless po sa inyo lahat.